Assalamualaikum, buenos dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. Libo-libong Basileño nagkaisang nanawagan ukol sa kapayapaan para sa bansang Palestine. Mga street children sa lungsod ng Isabela, inirescue ng pamahalaang lungsod. Pagsumite ng lungsod ng Isabela upang maging host ng Zipra Amit 2025, aprobado na sa local school board. Empleyado ng pamahalaang lungsod, sumailalim sa 5-day Incident Command System Integrated Planning Course Training. Isabela City, nakatanggap ng mga parangal sa naganap na Regional Nutrition Awarding Ceremony 2023 at Regional Implementation Review of Women, Children, Adolescent and Elderly Nutrition and Oral Health Program. Nagkaisang nanawagan ang libo-libong Basileño ukol sa kapayapaan para sa bansang Palestine. Yan ang tinutukan ni Mish Pio. Kapayapaan ang sigaw ng bawat Basilenyong nakilahok sa isang peace and prayer rally para sa bansang Palestine na idinaos noong Nobyembre 11 sa lungsod ng Isabela, kung saan libo-libo ang nagkaisa upang manawagan at iparating sa mga pinunong aabutin ng panawagang ito na itigil na ang mga karahasan laban sa bansang Palestine. Nanawagan lang yung mga organizers, no, kung sino gustong sumama. Ito po ay panawagan para sa kapayapaan, siyempre sa nangyayari ngayon sa Gaza, and then para itigil na sana yung karahasan at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nakisa, mga Muslim at Kristiyano mula sa iba't ibang mga munisipyo at syudad ng Basilan at meron din mga sumama mula sa Buanga City. Mapabata man o matanda, mga guro at mag-aaral, mga kawani ng pamahalaan, civil society organizations, mga religious leaders at mga local leaders ay nakilahok sa nasabing rally. Na dapat mag-participate yung pinakamarami nating kababayan dito sa Basilan voluntarily para mapakita natin ang ating solidarity at pakikiisa at pakikidalamhati sa ating mga kapatid na Palestino. So na-achieve natin to dahil maraming dumalo at maraming nag-participate voluntarily, motorsiklo, nanay, tatay, mga estudyante ng madrasa at eskwelahan, talagang andito sila ngayon na hindi ho natin inaasahan talaga. Nagtapos ito sa isang sabayang pananampalataya ng mga kalahok upang hilingin sa may kapal ang proteksyon ng mga mamamayan ng Palestine at tuluyan ng matigil ang malupit na hinagpis at karahasan na kasalukuyang tinatamasa ng libo-libong apektadong sibilyan kasama ang mga walang muwang na mga sanggol at bata. Mish Pio, Balitang Hap Isabela. Sinagip ng pamahalaang lungsod ang mga batang palaboy-laboy sa lungsod ng Isabela. Ang detalye ni Kit Galos. Sa lungsod ng Isabela, patuloy ang pagtutok sa kapakanan ng mga batang lansangan o palaboy-laboy bilang bahagi ng National Children's Month ngayong taon na may temang Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All. Mas pinagsikapan ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabinataman sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office ang pagsasagawa ng mga programang makakapagbigay ng kaligtasan at kaayusan sa mga kabataan. Noong 17 ng Nobyembre, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng operasyon upang sagipin ang mga batang palaboy-laboy sa lungsod ng Isabela. Bukod sa 50 bata, mayroon ding 13 mga kababaihan at 6 na senior citizens ang nasagip ng team. Sila ay dinala sa City Persons with Disabilities Affairs Office Lounge para sa mga proseso ng pagtanggap. Sa huli ay pinabot ang bawat isa sa kanilang mga pamilya. Ang inisyatibang ito ay naging posible sa pagkikipagtulungan ng pamahalaang lungsod sa mga kapulisan ng lungsod ng Isabela, IPMR Mary May Julhari at mga opisyal ng iba't ibang barangay ng lungsod. Kit Galos, Balitang Hap Isabela. Aprobado na sa local school board ang posibleng pag-host ng Zipra at 2025 sa lungsod ng Isabela. Yan ang Hap Isabelang balita ni Shane Swally. Pagdating sa programang pang-edukasyon
ang administrasyong Turabin Hataman ay hindi mag-aatubiling suportahan ito. Noong Nobyembre 17, nagpulong ang Isabela City Local School Board upang pag-usapan at kamustahin ang iba't ibang mga programang nagpapausbong sa kalidad ng edukasyon sa lungsod. Isa sa mga naging highlights sa nasabing pagpupulong ay ang pag-aproba sa posibleng pag-host ng Isabela City ngayong ZIPRA at 2025. Pinakilala rin sa pagpupulong na ito ang bagong Schools Division Superintendent ng DepEd Isabela City Schools Division na si Dr. J. Monte Alto, kung saan kanyang ibinahagi ang kanilang strategic foresight SWABE na magsisilbing direksyon ng DepEd Isabela City sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod dito, ipinangako niya ang kanyang pinakamahusay na serbisyo sa mga mamamayan ng Isabela at ipinahayag ang kanyang buong suporta sa mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan. Samantala, nagkaroon din ng mga talakayan ukol sa 2024 proposal ng DepEd Isabela City sa ilalim ng Special Education Fund ng pamahalaang lungsod kung saan nasa 4.5 milyon ang sinang-ayunang halaga para rito. Kasama sa pulong, sinasangguniang Panlungsod Committee on Education, Science and Technology Chair, Councilor Abner Rodriguez, IPMR Mary May Julhari, Senior Citizen Isabela City Chapter President Dr. Siti Hayran Ibrahim at BCLP Isabela City Chapter President Sheila Pagarigan. Kasama rin sina Acting City Treasurer Jane Abenohar at Assistant CHRMO Mojahed Kosain, City Civil Registrar Dayang Mirhama Jaljalis, City Information Officer Medrian Lim, iba pang mga opisyal at kawani ng DepEd Isabela City Schools Division at mga kinatawan mula sa iba't ibang kagawaran. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Sumailalim sa 5 araw na pagsasanay ukol sa Incident Command System Integrated Planning Course Training ang 31 empleyado ng pamahalaang lungsod. Yan ang tinutukan ni Ana Sahivil. Sa layuning bumuo ng mga mahusay na tagapagresponde sa panahon ng sakuna at iba pang mga insidente sa lungsod ng Isabela, nagsagawa ng 5 araw na pagsasanay ukol sa Incident Command System Integrated Planning Course ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 9 sa pamamagitan ng Office of the Civil Defense 9 katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng pamahalang lungsod ng Isabela. Ang nasabing pagsasanay ay naganap mula Nobyembre 13 hanggang 17. Sa loob ng kursong ito, 31 na mga kalahok ang nakapagtapos at nakakuha ng mga mahalagang kaalaman upang palakasin ang kakayahan at paghahanda bilang tagapagresponde tuwing may emerhensya o insidente. Ang nasabing pagsasanay ay sinagawa ng mga eksperto sa Incident Command System tulad ng OCD-9 na pinamumunuan ni Chief of Operations Emilia Julhajan. Kasama sina OCD-9 Capacity Building and Training Services Raya Sindato, Zamboanga City Police Office Deputy City Director for Administration Police Lieutenant Colonel Reynald Arino, Zamboanga del Norte Katipunan MDRRMO Administrator and Training Section Chief Geoffrey Denopol at CDRRMO Isabela City LDRRMO Chris John Hufana. Ang Incident Command System ay nagbibigay ng sistema at estruktura na nagpapahusay sa pagtugon sa mga emerhensya, nagdadala ng masusing pamamahala at koordinasyon at nagpapabuti sa kakayahan ng mga tagapagresponde na harapin at malutas ang anumang sitwasyon ng krisis. Sa lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jala Trabinataman at pagsisikap ni CDRRMO Usudan Salasim, handang-handa ng tumugon ng ating mga responders kung sakaling may mga emerhensya. Hangad ng bawat responder sa lungsod ng Isabela na tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa. Ana Sahivil, Balitang Happy Isabela. At para sa Good News Hub Isabela, Isabela City nakatanggap ng mga parangal sa naganap na Regional Nutrition Awarding Ceremony 2023 at Regional Implementation Review of Women, Children, Adolescent, and Elderly Nutrition and Oral Health Program. Kinilala sa naganap na 2023 Regional Nutrition Awarding Ceremony noong ika-17 ng Nobyembre ang mahusay na programang pangnutrisyon ng pamahalaang lungsod ng Isabela. Unang ipinagkaloob ang Green Banner of Seal of Compliance matapos magtala ang lokal na pamahalaan ng 93.24% implementation rate ng 2022 City Nutrition Action Plan sa tulong ng isang maayos na Local Nutrition Committee.
Bukod dito, itinalaga din si City Nutrition Action Officer at CPMDO Jesseline Puno bilang Regional Outstanding Nutrition Action Officer para sa taong 2022. Iginawad naman kay Mayor City Jalia Turabin Hataman ang isang plaque of appreciation para sa kanyang lubos na suporta at pagsisikap sa mabuting pamamahala sa larangan ng nutrisyon sa lungsod na nagsisilbing patunay sa alokasyon ng pamahalaang lungsod sa mga programa sa nutrisyon kung saan kinilala rin ang LGU Isabela City na may pinakamalaking budget para sa nutrisyon sa buong Region 9. Iginawa din sa ISA TV channel ang 2023 Excellent Nutrition Sensitive Intervention dahil sa show nito na The Cooking Show, isang palabas na tumutulong sa pangangasiwa ng malnutrisyon. Kinilala rin bilang Nutri-Eskwela Community Radio Station ang 97.5 DXNO Radyo Komunidad na patuloy na nagsusumikap sa kanilang mga advokasya hinggil sa nutrisyon. Samantala, isang pagkilala na naman ang natanggap ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa idinaos na Regional Implementation Review of Women, Children, Adolescent and Elderly Nutrition and Oral Health Program noong ika-15 ng Nobyembre ng Department of Health, CHDO 9. Pinarangalan ang Dental Health Unit ng City Health Office ng pamahalaang lungsod, pati na ang pinuno nito na si Dr. Abdul Manar Salibin dahil umano sa kahangahangang implementasyon ng Oral Health Program ng pamahalaang lungsod at ang lubos na pagsusumikap para sa komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Mula nang maupo ang Administrasyong Turabin Hataman noong 2019, ito ay nagbigay ng pinakamataas na prioridad hindi lamang sa larangan ng nutrisyon, kundi sa pangkalahatang programang pangkalusugan bilang pundasyon ng kanyang makataong plataporma ng pamamahala. Sa ilalim ng pamumuno nito, tiniyak niya ang patuloy at pangmatagalan na implementasyon ng mga programang naglalayong labanan ng gutom at malnutrisyon at pagtibayin ang maayos na kalusugan ng lahat. At yan ang nakalap na Hap Isabelang Balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayan na ng iba pang Hap Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Hap Isabela, Balitang Hap Isabela.